Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ng partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker, pues hindi po namin trabaho yan. So, ibig sabihin, nako, totoo itong sinasabi. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ano ang kampali dito sa ating YouTube tabon ng PH channel? Mga kababayan, ngayon po ay Ngayon po ay June 4, 2025. Tapos na po pala tayo sa May. At ito, nandito pa rin po tayo sa nagbabagang issue patungkol dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ito yung pag-uusapan natin. Akalain mo, si Vice President Sara Duterte nandun sa dahig ngayon at walang kalam-alam na nagkakagulo na itong Congress at Senate patungkol sa kanyang impeachment trial. Basta si VP Sara, mga kababayan, ready na. Handang-handa na siya at gusto nga niya ng bloodbath. Okay, pero itong Congress at Senate, nako, mukhang ayaw nila, mga kababayan. Anyway, nako, ano pag-usapan natin ngayon, mga kababayan? Ito, Cheese Escudero, mga kababayan. Binanatan si Congressman Franz Castro. Barado dito si Congressman Franz Castro, mga kababayan, ni Cheese Escudero. Ito, pakinggan natin. By the way, bago natin, of course, ito kahapon itong kang Franz Castro, mga kababayan, kasi bumanat ito, nagsagutan itong dalawa ng mga kababayan eh. May pasaring itong si Franz Castro dito kay Senate President Cheese Escudero. At ngayon naman, araw na ito, bumanat na naman si Cheese. Pero matindi itong banat ni Cheese Escudero, mga kababayan. Mukhang may laman. Mukhang may alam si Cheese Escudero dito na kung saan hindi pa niya binubulgar. Anyway, ito pakinggan natin, mga kababayan. By the way, bago natin i-play, mga kababayan, paki-like and share po ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel at paki-follow na din po yung ibang social media accounts natin, mga kababayan, sa Facebook at sa TikTok. Okay, so baka bukas magkakaroon na rin tayo ng Instagram account, mga kababayan. Well, anyway, eto, hindi kasi ako mahilig sa mga social media accounts, mga kababayan. Hilig ko lang ina-analyze itong mga pangyayari sa ating politika. Anyway, eto, play na natin, mga kababayan. Well, unang-una kami yung complainant, more than 200 na House of Representatives member ang complainant dito. Mula ito sa tulak ng ating taong bayan. So sa ginawa niyang from June 2, no? From June 2 to June 11 na last day na ng plenary session, doon na gagawin yung presentation, no, ng mga ng articles of impeachment. So ibig bang sabihin nito, President SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil ni last day din namin yung pag-present or pagdadala ng impeachment articles noong February 5. Binanatan ni matindi. Ano ba itong mukha ni Franz Castro, mga kababayan? Well, anyway, bumanat dito si Franz Castro, Congressman Franz Castro kay Senate President Cheese Escudero, mga kababayan, kasi nga binago na naman yung schedule from June 2 to June 11 na naman. Nako, tingnan nyo na sino yung nasa likod ni Franz Castro, mga kababayan. Nakita nyo yan? Yung palaging nagrarally? Oo. Yung ayaw sa Amerika, pero umiinom na McDonald's. Well, anyway. At yung iba pang kanilang mga kasamahan. At alam naman natin kung sino-sino ito sila. Di ba? At ito nga, mga kababayan, ito talaga, isa ito sa... yung grupo nila, isa sa mga atat na simulan itong impeachment. At sila ngayong sa pagkakaalam natin, isa sa tatlong nag-submit ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi alam naman natin kung anong background nito, mga kababayan. At itong grupo na ito, wala itong pakialam kung wala pakialam sa gobyerno, wala pakialam sa taong bayan. Ang iniisip lang nito ay yung kanilang grupo. Okay, yung kapakanan ng kanilang grupo. Halimbawa, katulad ngayon, nagkakagulo yung Pilipinas, iniisip ng mga senador na ang impeachment ay walang
patutunguhan. Kahit ma-impeach, ma-convict nila dyan si VP Sara, yung problema ng ating bansa ay ganun pa rin. Alam ng mga senador yan kasi ilang beses nang nakapag-impeachment trial yung ibang senador natin. At alam nila kung anong nangyayari at mangyayari dyan. Pero itong mga itong grupo ni Franz Castro, mga kababayan, wala itong pakialam. Basta't gusto ng grupo nilang i-impeach si VP Sara kasi yung mga Duterte lumalaban sa kanila, kahit ma-address yung problema ng taong bayan o hindi, basta't gusto nilang i-impeach si Sara, tanggalin si VP Sara, mawala ang mga Duterte, yan yung gagawin nila. Okay? Wala silang pakialam kung may issue doon sa BICAM. Nagsalita lang ito ng kasi pinigilan yung impeachment complaint sa Congress. Kaya nagsalita ito patungkol sa BICAM. Pagkatapos ma-impeach si VP Sara, ayan, tumigil na, hindi na nakialam sa issue ng BICAM. Di ba? So, anong ibig sabihin yan? Yan yung concern ng kanilang grupo. Walang pakialam sa taong bayan. Anyway, ito papatuloy muna natin. Relevant daw schedule. Yes, actually, February 5, sinimulan na yun eh. Pero ano ba yung ginawa? No? Kung ano-anong mga dahilan ang sinabi ng Senado. Yung election, campaign, at saka mga personal na mga dahilan. So, hindi dapat yun kasi wala naman sa Constitution yun. Malinaw ang sinasabi ng Constitution. Immediately, pag na-transmit na sa kanila yung articles of impeachment, dapat ay harapin na ito regardless of kung ano man yung time. So tingin niyo ma'am gumaganti ba? May pinoproteksyonan o natatakot? Ano po tingin niyo talaga? Well, something fishy, no? Umagante. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Aba, nagsalita pa ito mga kababayan. Wala ako, in fairness mga kababayan, on the part of sinasabing may pinoproteksyonan si Chis Escudero, agree naman ako. Well, on that part lang mga kababayan ha. Kasi nakikita ko rin pinoproteksyon na ni Chis Escudero yung current administration ngayon. Kasi mukhang maraming lalabas na baho sa Marcos administration ngayon mga kababayan kapag matuloy ang impeachment trial na yan. Okay? Kasi nga ito sabi ko, itong grupo ni Franz Castro, wala nga itong pakialam eh. Pinapalabas lang nila na unahin yung kapakanan ng taong bayan. 'Di ba? So paano mo masasabi na kapag may impeach VP Sara, ikapakanan niya ng taong bayan? In the first place nga sabi ko, ma-impeach man, ma-convict man si VP Sara or hindi, yung problema ng ating bansa ganun pa rin. Sa tingin nyo ba kapag ma-convict si VP Sara, wala ng drogas? Sa tingin nyo ba kapag ma-convict si VP Sara, wala ng kagutuman? Bababa yung presyo ng bilihin kapag ma-convict si VP Sara? O yan yung katanungan natin. Kasi sabi ni Franz Castro, unahin yung taong bayan. Ito na nga, gusto ng Senado, unahin yung mga problema ng bansa, hindi yung impeachment. Pero wala, ito na nga. Kasi nga, bakit wala itong pakialam? Kasi kapag mag-succeed itong gobyerno na ito, or ma-fail man ito, wala itong pakialam. Gusto lang ng grupo na ito na paawayin itong mga Duterte, palisin itong sa pwesto itong mga Duterte at regardless successful man yung Marcos administration o hindi, wala itong pakialam. Basta't yung grupo nila ay buhay pa rin. At may budget galing sa pera ng taong bayan. Ito yung grupo nila mga kababayan. Ayan binanatan si Chis Escudero. Kasi nga, again, sabi ko, ang pinoprotektahan ni Chis, honestly, I might be wrong of course. Ito, opinion ko lang mga kababayan, ay ang itong Marcos administration. Di ba? Posible din si Martin Romualdez mga kababayan. Posible din. Anyway,
Patuloy natin. Hinay po yun. Sorry, hininay po yun ni Escudero. Sinabi po niya, it has nothing to do with political privilege. Well, obvious naman eh. So wag nang mag-deny si si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan, meron siyang balakin sa mga susunod na mga panahon. Kaya ang hilingan namin sa kanila, unahin nyo na yung kahilingan ng taong bayan. Ituloy nyo na yung impeachment trial. Ma'am, sabi po nila meron daw Kahilingan daw ng taong bayan na impeachment. Well, anyway, sige. Pagbigyan na natin. Sabi na nga ni Sara, gusto na ni Sara ng impeachment eh. block daw ng mga senators that are willing to kill impeachment complaint. May lumabas sa online report. What's your take po doon sa sinasabing block daw ng mga senators na parang gusto nila patagalin yung impeachment complaint until June 30 para hindi na raw tumatuloy? Ito ba yung kulto ni Duterte na mga nanalo na sa Senado, no? Kaya itong puwersa na ito mas tingin ko ay taong bayan ang pupuksa sa inyo doon sa ginagawa ninyo pagdidelay at doon sa bibalakin ninyo huwag ituloy ang impeachment at proteksyonan si VP Sara Duterte. Ang tingin niyo parang takot din sila na lumabas yung mga ebidensya ng House Prosecutor Team. Kaya parang Well, nakita naman natin parang kumbaga nagsasabi nga si Sara Duterte na willing siyang humarap sa impeachment trial, pero di ba bago noon nagpasa na siya sa Supreme Court, no, yung kanyang supporter na hindi dapat ituloy. Kaya talagang takot sila na makita yung kanyang mga bank account, yung bank account ng pamilya niya, no, nalalabas dito sa trial. Ma'am, what if kung may lumabas kung Teka lang, bakit may bank account? May hawak ba silang bank account ni VP Sara? Ganyan naman na style nila. Yan yung bantayan natin mga kababayan. Kasi ang style, katulad ng ginawa nila kay Chief Justice Corona mga kababayan, kung natatandaan nyo pa ba, nag-file sila ng impeachment complaint. Ang isa sa mga doon ay hindi may paliwanag na yaman ni Chief Justice Corona mga kababayan. Yan yung isa sa binato nila. Kasi ang gusto nila i-open yung bank account ni Renato Corona. At ganyan din yung gagawin nila ngayon mga kababayan dito kay Vice President Sara Duterte. Okay? So, itatrap nila si VP Sara dito na kung saan sasabihin nila na kung tunay na wala kang kinuha sa confidential funds, buksan mo yung bank account mo. Of course, alam nila kung anong sasabihin ni VP Sara. Sasabihin ni VP Sara, bakit ko open yung bank account ko? Kayo ang may nag-aakusa sa akin. Dapat kayo may pruweba. Diba? So, ang ipalalabas nila dyan na mga kababayan, ay totoo na may kinuha si VP Sara kasi ayaw nga buksan ni VP Sara yung bank account. Nakita ko na yan mga kababayan, ilang beses na. Time pa ni Joseph Estrada mga kababayan hanggang kay Chief Justice Corona. Ganyan yung ginawa na pabuksan yung account. Anyway, ito mga kababayan, may banat dito. Matindi itong sagot ni sino nga ba ito? Senate President Chis Escudero mga kababayan, pakinggan nyo ito. Naka-normal speed lang ito para klarong-klaro sa ating pandinig mga kababayan. Ayan. Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga pananaw na yan. Okay, kasi kanina din meron kayong natanggit na parang hindi kayo sinusubukan o sinusubukan. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Anong sabi ni Speeches mga kababayan kung trabaho ng mga kongresista na sunod-sunuran sa gusto ni Speaker Romualdez? Hindi ganyan yung Senate. Anong ibig sabihin yan mga kababayan? I-comment nyo nga dyan kung ano masasabihin dyan. Yan, matindi yan, akusasyon na yan ha.
Masasabi ko yan, akusasyon yan mga kababayan na kung saan inaakusahan ni Chis Escudero na itong mga kongresista ay sumusunod lamang sa gusto ni Speaker Martin Romualdez. So ibig sabihin yan, lumalabas dito ngayon na yung pagpa-impeach nila kay VP Sara na kung saan 200 plus yung pirma, yun ay kagustuhan ni Martin Romualdez. At the same time, merong 200 plus na kongresista sa 19 Congress ang uto-uto. Na kung saan, sumusunod lamang kung ano ang gusto ni Martin Romualdez. Yan, akusasyon. Yan yung interpretation. Yan yung lalabas na ibig sabihin ni Chis Escudero, ano ba to? Escudero dito mga kababayan sa kanyang sinasabi na itong mga kongresista ay sumusunod lamang sa gusto ni Speaker Martin Romualdez. I-comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi ninyo dito. Ito, pagpatuloy natin. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit 2 buwan itong impeachment complaint, may narinig ba sila sa amin? Nakalagay din sa rules nilang immediately ibibigay ng SecGen yung impeachment complaint sa Speaker. Hindi nila ginawa yun sa loob ng mahigit 2 buwan. May narinig ba silang reklamo sa amin? Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pagdidesisyon. Yan sana ang inaasahan ko rin sa kanila. Subalit maging ganun pa man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang partikular na bagay. Gayon din sila. Kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang Speaker, pues hindi po namin trabaho yan. Sir, bakit sa tingin ninyo Inulit po talaga mga kababayan. Maging sunod-sunuran sa kanilang Speaker. So ito nga mga kababayan, may alam itong si Chis Escudero, hindi lang niya ito sinasabi. Mukhang may alam ito na ito talaga mga karamihan, sabihin natin karamihan lang, hindi lahat. Mukhang may alam talaga ito na itong mga kongresista ay sumusunod lamang sa gusto ni Martin Romualdez. Yan, matinding akusasyon yan mga kababayan ha. So, yung sinasabi ni Franz Castro na kung saan ay gusto ng taong bayan, gusto lang niya ni Martin Romualdez. Kasi in-impeach na si VP Sara at kasi gusto daw ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara. Di ba? Pero sinasabi dito ni Chis ay kagustuhan lang yan ni Martin Romualdez. Nako! position si Speaker? What is it in for? Siguro naman, klaro naman yun nung simula't simula na wala namang magaganap at mangyayari sa Kamara, lalo na ganong karaming boto kung hindi yan sinang-ayunan ng Speaker ng Kamara. But what would be his motive? Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para din sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Di ba mga kababayan? Mali tuloy yung boto na napindot ko mga kababayan. Anyway, eto nga ako mga kababayan, agree din ako dito. Agree din ako dito kay Chis Escudero mga kababayan na itong mga kongresista mukhang bulag ito karamihan na. Bulag ito sa kapangyarihan, bulag sa pera. Kasi sumusunod sa kahit anong gusto ni Martin Romualdez. At itong binulgar ni Chis Escudero dito mga kababayan, na kung saan sunod-sunuran niya itong mga kongresista, nag-a-agree ito doon sa binulgar ni Toby Chanco. Anong sinabi ni Toby Chanco? Naka-hold yung mga budget or mga projects na in-insert nila doon sa BICAM para pirmahan yung impeachment. At sinong may utos doon? Di si Martin Romualdez. So ngayon, ito sinasabi ni Chis na itong mga kongresista ay sunod-sunuran lamang. So ibig sabihin,
totoo itong sinasabi ni Toby Chanco at ni Chis Escudero, mga kababayan, na hindi yung taong bayan ang gustong mag-impeach kay VP Sara, kundi si Martin Romualdez lamang. At bago natin tapusin, mga kababayan, mukhang pasok din ito. Nag-a-agree ditong sinasabi ni Chis Escudero doon sa binulgar ni Amy Marcos, mga kababayan, na namamalakad sa ating bansa ay hindi si Bongbong Marcos, hindi si PBBM, kundi Romualdez at Araneta. Comment nyo dyan, mga kababayan, ko ano masasabi niyo. Anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share na yung videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.